Hindi na nag-react pa si Jericho. Hinawakan niya ang talim ng espada ngunit hindi siya nasugatan nang sinubukan niyang hiwain ang kamay. Lumapit si Jericho kay Javier at tahimik niyang nilapag ang espada sa mesa. Tinignan lang ni Javier ang espadang gagamitin ni Jericho sa laban. Samantala, may pag-aalalang tinitingnan ni Michelle mula sa bintana ni Prinsesa Raya ang mga tao na naglalakad papuntang tournament grounds. Hindi niya maintindihan ang sarili pero parang nakakaramdam siya ng kaba. Palagay niya ay may masamang mangyayari, ngunit hindi niya lang maipaliwanag kung ano ito. Bumaba siya sa kastilyo para manood din sa laban. Naabutan niyang nagtitipon na sa arena ang isang pulutong ng mga kawal habang hindi magkandara pa sa pagpila at pagsisiksikan ang mga tao sa bawat stand na nakahilera lamang sa maliit na stadium. Biglang tumunog ang mga trumpeta bilang pagbibigay hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Narinig ito ni Darius at Cedric na nasa loob ng isang tolda. Kakatapos lang din nila magbihis ng kanilang mga baluti at nakahanda na rin sa laban na malapit ng maganap. Hindi mamamalaya ni Prinsipe Jericho kung anong bagay ang babaon sa katawan niya. Seryosong wika ni Cedric. Nako, sana malaman niya. Ayokong magtapos ito sa mabilis na paraan. Gusto kong maging masaya ang lahat habang pinapanood nila ang kamatayan ni Jericho sa aking mga kamay. Humalakhak si Darius. Kinuha niya ang isang barungis at inihagis ito kay Cedric. Handa ka na? Tanong ni Darius. Handang-handa na! Nag-upugan sila ng espada bilang tanda ng pagsaludo sa isa't isa. Alam mo yung mga sandaling may sinasabi ako sa iyo na hindi magandang ideya? Saad ni Javier matapos malagyan ng armor si Jericho. Oo, pero hindi kita pinapansin. Tugon naman ni Jericho habang tinatali sa bewang ang belt. Napatunayan ko na tama ako, di ba? Wika ni Javier, sabay hinarap ang espada kay Jericho. Javier, nakakaantig ang iyong pag-aalala para sa aking kapakanan. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. Sagot ni Jericho. Seryoso ako. Sa tingin ko dapat kang umatras. Pakiusap ni Javier. Makinig ka. Alam kong iniisip mo na ang melee ay isang uri ng larong kahangalan. Ngunit hindi pa rin ito mababaliwala ang tungkol sa pagpapatunay sa mga tao na ako ay karapat-dapat na pamunuan sila. Lintaya ni Jericho. Tumango si Javier. Mukhang naiintindihan niya na kung bakit porsigido si Jericho na ituloy ang laban. Gusto niyang patunayan ang sarili niya sa mga taong nasasakupan na kahit anumang dagok ang dumating sa kanila ay kaya pa rin niyang pangasiwaan ang kaharian. Dahil dito, lalo tuloy humanga si Javier kay Jericho. Alam ko naman yun. Nakangiting inabot ni Javier kay Jericho ang mapurol na espada. Mag-iingat ka lang. Paalala pa ni Javier. Samantala, nagtayuan naman agad ang mga manonood nang tumayo sa stand si Haring Argo. Nasa tabi niya sa Prinsesa Raya na tahimik na nakatingin ngunit halatang may puot sa ama. Dumating si Javier na hinihingal. Hinahanap niya sa arena ang tsuhin. Sumiksik ito sa mga tao at nakita niyang nakatayo si Mang Rigor sa karamihan. Nilapitan niya ito. Naghiyawan ang buong crowd nang pumwesto na sa linya ng kurso ang magkabilang panig ng mga kabalyero. Lahat sila ay naka-full battle armor. Nakasakay sila sa mga kabayo habang nasa kamay ang kanilang mga espada. Mukhang handang-handa na sila sa larong melee. Isang larong hindi organisadong sa mga hand-to-hand combat sa larangan ng labanan mula sa hindi normal na central na opensa malapit sa hanay na may maliit na kontrol ng distansya kapag nagsimula na ito. Ang setup ng larong melee ay maglalaban ang lahat ng kabalyero sa loob ng linya. Magtatagisan sila ng lakas at kakayahan.
Lalabanan nila kahit sinong nakatayo sa kurso. Patutumbahin ito sa gitna at walang kampi-kampihan hanggang sa magkausap sila. At kung sino man ang huling nakatayo ay ang panalo. Pero nakadepende pa rin sa kanila kung sino ang unahin. Dahil may kanya-kanyang helmet sa ulo at naka-silver armor ay hindi nila nalalaman kung sino-sino ang kanilang mga nakakausap sa loob ng kurso. Matapos ang ilang sandaling paghihintay ay ibinigay na ni Haring Argo ang hudya. Halos hindi na rin makapaghintay ang lahat sa napipintong paligsahan. Sa isang kumpas ng kamay ni Haring Argo, nagsimulang magpatakbo ng kabayo ang magkabilang grupo ng mga kabalyero at sumugod sa kurso. Halos matabunan na ng buhangin ang buong arena nang mabilis na tumakbo ang mga kabayo papunta sa gitna ng kurso. Nakahawak sila ng mahigpit sa espada habang pawang nakatutok ito sa kalaban. Kubalat ang ingay ng mga espada nang magbanggaan ang magkabilang grupo. Sa unang bugso ng labanan ay 3 kabalyero na agad ang bumagsak matapos ang matinding salpukan ng mga kabayo. Tumalsik ang 2 sa kanila habang ang isa naman ay kinaladkad ng kanyang sariling kabayo. Samantalang yung iba namang hindi nahulog sa banggaan ng mga kabayo ay naghalinhinan ng laban sa gitna ng kurso. Habang nagkakagulo ang karamihan ay gumawa ng sariling estratehiya si Prinsipe Jericho. Umikot siya sa paligid ng kurso habang pinaghahampas ng espada sa likod ang bawat madaanan niya. 2 kaagad ang nagawang patumbahin ni Jericho nang matamaan niya ang mga ito sa batok at likod. Habang paikot-ikot si Jericho sa paligid ng arena ay hindi niya napansin ang isang itim na kabayo na rumaragasa sa pagtakbo patungo sa kanya. Biglang bumulaga ito kay Jericho sa side corner at naghataw ng taga ang sakay ng kabalyero. Dumaan sa likod ng katawan ni Jericho ang talim ng espada nang ito ay yumuko. Sumundot si Jericho sa likuran at napasayaw ang kabalyero nang mahagip ito sa tagiliran. Nawalan ito ng balanse sa tali kaya muntik nang mahulog sa kabayo pero sa kasamaang palad ay sumabit ang mga paa nito sa bucket kaya nakaladkad ito sa lupa. Napangiwi tuloy sina Haring Argo at Prinsesa Raya sa nakita. Napapalakpak ang mga manonood sa nangyari kahit hindi nila makita ang mukha ng nakahelmet na kabalyero na nagpatumba sa 3 lalaki. Tanging si Javier lang ang nakakaalam kung sino sa kanila si Jericho. Binigkisan niya ito ng pulang seda sa braso kaya alam niyang si Jericho ang tumapos sa 3 kabalyero. Si Jericho lang din ang sinusundan niya ng tingin sa hanay ng mga kabalyero. Natutuwa siya sa ipinapamalas na husay ni Jericho sa laro. Ngunit gayunpaman, hindi pa rin maialis sa isip niya ang maitim na balak ni Bentoy at Baldo. Hinanap niya ang 2 barbaro pero hindi niya ito mahagilap. Masyadong nakakubli sa helmet ang pagkakakilanlan ng mga kabalyero kaya hindi niya makita ang 2 kulugo. Nahihirapan siyang tumbukin kung nasaan ng mga ito. Nagulat ang lahat nang malaglag ang isang kabalyero matapos itong hatawin ng sabay ng 2 kabalyerong nakasakay sa itim at puting kabayo. Napansin ni Javier ang espada ng mga ito. Napagtanto niyang sina Bentoy at Baldo ang 2 ito. Nagpaikot-ikot pa ang 2 barbaro para maghanap ng biktima. Umikot sila sa kurso at pinalibutan ng isa pang kabalyero hanggang sa maipit nila ito at magkasabay na sinugod. Hinampas ng 2 gamit ang barungis ang kabalyero sa dibdib at likod. Bumagsak ang kabalyero nang dumikit sa katawan niya ang mga espada. Napahiyaw ang mga tao sa nasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa nangyari at naguguluhan sila kung parte ba iyon ng laro. Maging si Haring Argo ay may napapansin ding kakaiba ngunit hinayaan niya na muna ito. Nagpatuloy pa ang labanan. Nakikipagpalitan ng atake si Jericho sa isang kabalyero na nakasakay sa kulay brown na kabayo. Bumabatingting sa arena ang palitan ng 2 ng opensa at depensa. Panay sanggalang si Jericho sa marahas na hagupit ng kabalyero habang walang kamalay-malay sa paparating na sakuna. Napatayo si Haring Argo sa upuan nang mapansin ng isang kabalyerong nakasakay sa puting kabayo.
Tumatakbo ito ng mabilis at nakahandang hagupitin sa likuran si Jericho. Subalit isang bagay ang hindi inaasahan ng marami. Biglang tinapik ng kalaban ng espada ni Jericho at pinihit ito sa kaliwa upang makita ni Jericho ang paparating na puting kabayo. Napahiga si Jericho sa kabayo niya nang mag-swing ang espada ng barungis sa leeg niya. Sumayaw ang puting kabayo nang sinubukang itong imaneuver ng kabalyero sa kanan para habulin si Jericho at paslangin. Nahulog ang barbarong si Baldo nang sumirko ang kabayo niya sa puwersahang pagpihit. Nakahinga ng maluwag si Javier dahil natanggal na sa laro ang isa sa mga barbarong nagtatangkang pumaslang kay Jericho. Dahil dito, 8 na lang ang natitirang nakatayo sa gitna ng kurso. Naglaban ang bawat isa sa kanila. Nakipagtagisan si Jericho sa isang kabalyerong may malaking armor. Ilang malalakas na straight at strike ang ipinatikim sa kanya ng kabalyero. Nakakasabay ito sa kanyang opensa, subalit sadyang mautak si Jericho dahil hindi nahulaan ng kalaban ang biglaang paglusot ng siko ni Jericho sa mukha niya. Nalaglag ang kabalyero sa kabayo na walang iba kundi si Kael. Bumagsak ito na nakadapa sa lupa. Tanggal na rin ito sa laro. Nagpatuloy pa ang laban at isa-isang bumagsak ang mga kabalyerong nakatayo sa linya. Hanggang sa 2 na lang ang natira sa gitna ng kurso. Sina Jericho at Darius ang nanatiling nakatayo. Malayo ang distansya nila sa isa't isa. Pinahinto ni Jericho ang kanyang kabayo para ihanda ang sarili sa pag-atake, subalit biglang tumalon si Cedric sa kanyang likuran at hinila si Jericho sa kabayo. Bumagsak si Jericho nang nakatihaya, naunang lumagakpak ang likod niya. Bumunot kaagad ng espada si Cedric at nakahandang saksakin sa sikmura si Prinsipe Jericho. Bumaon sa lupa ang barungis nang makagulong si Jericho sabay tayo. Mabilis na sumalakay si Cedric patungo kay Jericho at naglaban silang dalawa sa kurso. Pinaikot-ikot ni Cedric ang espada ng barungis kay Jericho. Naiiwasan naman ni Jericho ang atake habang umaatras siya. Sinubukang tagain ni Cedric si Jericho. Nasalag ni Jericho ang atake. Sumungkit siya sa leeg, ngunit nakailag si Cedric hanggang sa magpalitan uli sila ng mga atake. Nagbitaw ng diagonal strike si Cedric ngunit hindi nagpasindak si Jericho. Sinabayan niya ito kaagad ng right straight at nagbanggaan ang mapupurol na mga espada sa ere. Nag-cross ang 2 espada at lumikha ng maliliit na flex sa blade nito habang nagtatagisan ng lakas ng 2. Pinihit ni Jericho ang kamay niya, umikot ng bahagya at nagawa niyang iposisyon sa ibaba ang mga espada nila kasabay ng puwersahang pagtulak niya kay Cedric. Napaatras ng ilang metro ang impostor. Mabilis itong nakarecover at galit na sumugod kay Jericho. Naglaban muli ang 2 sa kurso. Nagtapunan sila ng mga atake. Sinamantala naman ni Darius ang eksena. Habang nakatalikod si Jericho ay umikot ito sa linya at naghanda sa pagsalakay. Didiretso siya kay Jericho! Pangamba ni Javier. Napansin din ni Haring Argo ang nangyayari at nag-alala ito sa kanyang anak. Mabilis na pinatakbo ni Darius ang kabayo habang nakataas sa ere ang kanyang espada. Kailangan may gawin ka, kundi mamamatay si Jericho! Bulong ni Mang Rigor kay Javier. Patuloy sa pagpapatakbo sa kabayo si Darius habang naglalaban pa rin sina Cedric at Jericho sa gitna. Malapit nang makalapit ang dulo ng espada ni Darius sa batok ni Jericho nang umusal si Javier at biglang nabasag ang bilugang saddle ng kabayo ni Darius, dahilan para mahulog ito sa kanyang kabayo. Lihim na napasuntok sa hangin si Javier nang magtagumpay siya sa pagpigil sa barbaro. Ngunit mabilis din itong bumangon para sumali sa laban. Pinalibutan ng 2 si Jericho. Ito na ang pagkakataon nila para tapusin ang prinsipe. Habang iniikutan nila ito sa gitna, ay pinapaikot rin nila sa hangin ang mga barungis.
Na-excite tuloy ang mga tao sa susunod na mangyayari at inakala pa rin na kasama iyon sa larong melee. 2 laban sa 1. Wika naman ni Javier. Gah! Naunang sumugod si Cedric kay Jericho. Naghagis ito ng right straight papunta sa kanang mukha ni Jericho. Natapik ni Jericho ang espada at ibinalik kay Cedric ang atake. Lumusot ang barungis at muntik nang mahagip sa mukha ang impostor nang dumaan sa kaliwang pisngi nito ang blade ng barungis. Sumunod na sumalakay si Darius. Mabilis nitong pinasayaw ang barungis sa tiyan ni Jericho. Umindayog ang espada nang makatalon si Jericho at makaiwas sa atake. Subalit hinabol ng espada si Jericho. Sumasalag si Jericho habang umaatras kay Darius. Nakarecover agad si Cedric. Sumugod muli ito at pinaulanan ng mga taga at hiwa si Jericho hanggang sa maipit nila sa pinaka-corner ng kurso ang prinsipe. Magkakasunod na nagbitaw ng atake ang dalawa. Sabay na sinasalag ito ni Jericho, subalit nahihirapan siyang kontrolin ang sitwasyon sa bigat ng armor piercing niya. Nahihirapan siyang mag-balance, bumabagal ang kilos niya kaya hindi siya maka-counter-attack. Gayunpaman, ikinagulat ng lahat ng bumangon ng isa pang kabalyero. Lumapit ito kay Jericho at sumali sa labanan. Nagtataka naman ng lubos si Haring Argo sa nangyayari. Sino yung tumutulong kay Jericho? Pagtataka rin ni Javier. Wala siyang ideya kung sino ang lalaki at bakit nito tinutulungan si Jericho. Hindi ko alam, pero sa tingin ko, dapat tayong magpasalamat sa kanya. Sagot naman ni Mang Rigor. Mabilis na block ng kabalyero ang atake ni Cedric na padampi sana kay Jericho. Tumikit sa likod ni Jericho ang kabalyero at naghalinhinan ng laban ng dalawa. Natuwa ang mga manonood sa nakikita. Mas lalo silang na-excite ng sabay na mag-umpugan ng 4 sa gitna ng kurso. Hinarap ni Jericho si Darius samantalang kinalaban naman ni Cedric ang pangahas na kabalyero. Galit na tinapunan ito ng mga straights ni Cedric, ngunit nagulat si Cedric sa nakakagimbal na bilis ng kabalyero na animoy kinakalansing lang nito ang mga atake ni Cedric. Sumagitsit sa ere ang bawat atake, sumisipol pa na parang hangin habang patuloy na umiindayog ang mga armas nila. Hinawakan ng mahigpit ni Cedric ang barungis at nakipagsabayan siya sa kabalyero. 2 magkasabay na hammer jam ang binagsak ni Cedric. Ngunit na-shock si Cedric nang pareho itong masalag ng kabalyero. Mabilis nitong pinihit ang kamay sa ilalim sabay na pinaikot ang kanyang espada. Nadala agad sa pag-ikot ang kamay ni Cedric. Hindi niya ito makontrol at nabitawan niya ang espadang barungis. Tumilapon agad sa ere ang barungis. Banayad itong nasalo ng kabalyero. Nadisarmahan si Cedric nang sumirko ng ilang beses sa ere ang barungis. Hindi nakareact ang impostor na si Cedric. Hindi ito kaagad nakakilos. Natulala lang siya sa mabilis na pangyayari. Isa lang ang kilala ko na kayang gawin yan! Nakangiting sabi ni Javier. Biglang lumuhod ang kabalyero at sinaksak sa tiyan si Cedric. Napamuglat ang mga mata ni Cedric nang tumusok sa puso niya ang espada. Napahingal ang karamihan sa nasaksihan, maging ang hari ay nabigla din. Bumagsak kaagad sa lupa si Cedric na hindi na humihinga. Nagpapatuloy naman sa laban sina Jericho at Darius. Bumuhos ang galit ni Darius sa nangyari sa tauhan niya, kaya marahas nitong inaatake si Jericho. Napapaatras si Jericho mula sa mga agresibong atake ni Darius. Sumundot si Jericho sa balikat ni Darius, subalit tumalbog lang ang atake niya sa kapal ng armor ng barbaro. Tinulak ni Darius si Jericho. Napaatras ito ng ilang dipa. Bumagsak siya nang maapakan ng isang nakausling bato. Sinamantala naman ni Darius ang pagkakataon. Lumapit ito kaagad para hambalusin sa ulo si Jericho habang hindi pa nakakabangon ng prinsipe sa pagbagsak. Prah! Sigaw ni Darius.
Subalit nagulat ang lahat nang biglang sumulpot ang kabalyero na dala ang dalawang espada. Blinak nito ang atake ni Darius. Kasunod nito ay sinaksak niya sa sikmura ang impostor na si Darius gamit ang barungis. Napahiyaw ang mga tao sa nangyari. Bumagsak kaagad si Darius na nakadilat ang mga mata. Dahan-dahan namang bumangon si Jericho. Nagharap sila ng kabalyero sa gitna ng kurso at nagtutukan sila ng mga sandata nila. Aasahan nilang maglalaban tayo hanggang dulo. Tinanggal ni Jericho ang helmet niya. Naghiyawan naman ng mga tao nang makitang buhay ang prinsipe. Napapalakpak sa tuwa ang hari. Matapang kang lumaban. Ang patlang ay sayo na. Wika pa ni Jericho. Ibinigay na niya ang panalo sa kabalyero dahil sa tulong na ginawa nito. Itinusok ng kabalyero ang espada sa lupa at itinaas ang kanyang visor. Napangiti tuloy si Jericho at napailing ng masilyan ang kabalyero. Kailangan makilala ka ng lahat. Sambit ni Jericho. Dahil dito, tinanggal ng kabalyero ang helmet niya at lumitaw ang mukha ni Kael na hinihingal sa pagod. Tumingin ito sa mga tao. Wala pa ako nakikitang ganoong estilo na katulad ng sayo. Dagdag pa ni Jericho. Dumako ang tingin ni Kael sa stance na ikinagulat ni Michelle, lalong-lalo na sina Haring Argo. Mga kawal, huliin siya! Galit na utos ng hari. Mabilis na kumilos sa mga gwardya sa paligid ng stands. Pumasok silang lahat sa arena at tinutukan ng kanilang mga sibat si Kael. Binitiwan naman ni Kael ang kanyang espada. Huminga siya ng malalim at mahinahon na sumuko sa mga gwardya. Napabuntong hininga na lamang si Jericho sa aksyon ng kanyang ama. Makalipas ng ilang sandali, dinala ng mga gwardya ang bangkay ni Darius at Cedric sa labas ng tolda. Lumapit si Haring Argo kay Mang Rigor na nakaluhod sa tabi ng dalawang kabalyero habang sinusuri ang kanilang mga katawan. Wala ka ba magagawa para sa kanila? Tanong ng hari kay Mang Rigor. Galit na galit pa rin ito sa pagkasawi ng dalawang kabalyero. Ikinalulungkot ko, pero huli na para sa kanila. Sagot naman ni Mang Rigor. Dumating si Jericho at lumapit ito sa kanyang ama. Kasalanan ito ng lalaking yun. Nang dahil sa kanya kaya namatay si Darius. Dapat siyang panagutin sa kanyang ginawa. Gusto ko siyang patayin agad. Galit na wika ni Haring Argo. Baka gusto mong maghintay bago ka magbigay ng paghatol. Natatakot ako na. Hinila ni Mang Rigor ang kristal mula sa leeg ni Cedric. Si Ginoong Cedric at Ginoong Darius ay mukhang hindi silang inaakala natin. Sabay kinuha ni Mang Rigor ang kristal mula sa leeg ni Darius. Pinakita ng matanda sa mag-amang Maharlika ang mga kwintas na kristal. Kasunod nito ay tinanggal niya ang kanilang mga helmet para ipakita ang totoong itsura ng dalawa. Kita sa ekspresyon ng mukha ni Haring Argo ang labis na gulat. Samantalang nanlalaki naman ang mga mata ni Jericho dahil kilalang kilala niya ang mukha ni Bentoy. Mga mangkukulam, nasambit lang ng hari. At muli, utang ko kay Kael ang aking buhay. Wika naman ni Jericho. Ilang oras ang lumipas, naghihintay ng desisyon sina Kael at Javier sa labas ng konseho. Nakasandig lang si Javier sa pader habang sinusundan ng tingin ni Kael na paikot-ikot lang sa koridor habang nag-iisip at halatang hindi mapakali. Tila hindi ito mapalagay sa magiging hatol sa kanya ng hari matapos ang kanyang ginawa. Dumating bigla si Jericho sa loob ng konseho at seryosong lumapit sa dalawa. Tumigil sa paglalakad si Kael, napatayo naman ng tuwid si Javier. Handang palampasin ng hari ang ginawa mo, ang paglawak sa melee na walang permiso.
Wika ni Jericho. Nakahinga ng maluwag si Kael. Ang galing! Napangiti si Javier. Salamat, Jericho. Wika naman ni Kael. Pero matigas ang puso niya. Hindi niya babawiin ang nauna niyang hatol. Kailangan mong umalis sa Terabeda. Dagdag ni Jericho. Malungkot nang umiti si Kael at tumango. Sa kabila ng kanyang ginawa, nasayang lamang ito at nabaliwala dahil sa katigasan ng puso ng hari. Dahil dito, napagtanto ni Kael ang sinabi sa kanya noon ng kanyang ama, na di kayang tumbasan ng anumang bagay ang lahat kapag pride na ang naghari, lalo na kay Haring Argo. Kailangan mo siyang kausapin, Jericho. Gawin mong lahat para magbago ang isip niya. Sabat ni Javier na hindi tanggap ang hatol. Javier. Umiling si Kael kay Javier. Patawarin mo ako, Kael. Alam kong mali ang desisyon ng tatay ko. Kung ako lang din sana ang masuso. Napahinto si Jericho. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Sambit ni Kael. Meron ka na lamang nalalabing oras hanggang sa paglubog ng araw. Ani ni Jericho. Tumangulang si Kael. Umuwi sa bahay ni na Javier upang kunin ang mga gamit ni Kael. Saan ka pupunta? Tanong ni Javier pagkalabas nila ng kwarto. Sinukbit ni Kael ang bagahe niyang bag sa kanang balikat niya. Iniisip kong bumalik kung saan niyo ako nakilala. Sagot naman ni Kael. Pero delikado. Pag-aalala ni Javier. Oo, alam kong lugar yun ng mga barbaro. Pero makakakuha naman ako ng mga babae. Tugon ni Kael. Napailing si Javier. Nagbibiro lang ako. Huminto sila sa lamesa. Bakit hindi mo sabihin sa hari kung sino ka talaga? Bibigyan kanya ng parol. Maaari ka manatili sa Terabeda? Mungkahi ni Javier. Hindi ako maglilingkod sa ilalim ng isang haring tulad ni Argo. Tanggi ni Kael. Ngunit tinulungan mo si Jericho. Ani ni Javier. Tinulungan din naman niya ako. Tugon ni Kael. Alam kong gagawin niya. Wika ni Javier. Ngayon, napatunayan ko na isa nga siyang marangal na tao. Turan ni Kael. Kung ganun, bakit ayaw mo pa rin manatili rito? Tumawa lang si Kael. Pwede kang maging kabalyero, tulad ng iyong ama, kay ni Jericho. Pareho kayo mahusay sa pakikipaglaban. Pangungumbinsi pa ni Javier, subalit buo na talaga ang desisyon ni Kael na umalis. Ayaw na niyang manatili pa sa isang kastilyo na may namamahay na itim na uwak. Siguro baka isang araw, magkita tayo ulit. Nakangiting wika ni Kael, sabay tinapik sa balikat si Javier. Lumabas ito ng bahay at iniwan si Javier sa loob na malungkot. Mabigat ang pakiramdam nito. Nawalan na naman siya ng kaibigan katulad ng pag-iwan sa kanya ni Gregory. Gayunpaman, panghahawakan pa rin ni Javier ang sinabi ni Kael. Na bahalang araw ay magkikita din muli sila. Ngumiti si Javier at mabilis na lumabas ng bahay. Nakita niya si Jericho na nakatayo sa ibabaw ng rampants mula sa kabilang bahagi ng kastilyo habang pinapanood si Kael na naglalakad sa kalye. Lumapit si Javier kay Jericho. Nakita sila ni Kael at sumaludo ito sa kanila bilang pamamaalam. Nakakahiya. Kung hindi lang sa hatol ni Ama, isa na siyang dakilang kabalyero ngayon. Wika ni Prinsipe Jericho na naka-cross-arm. Balang araw mangyayari din yan. Seryosong sabi ni Javier. Hindi ito papayagan ng mga panuntunan. Ang mga kabalyero ay mga maharlika. Noon pa man, palaging nauuna ang batas. Isa itong tradisyon. Nagulat si Jericho nang makitang dumaan si Michelle sa kalye at parang masaya itong nakikipag-usap kay Kael. Mukhang magkaibigan na sila. Ani ni Jericho.
Nahalata ni Javier na napa-beast mode sa selos si Jericho. Bahagyang napangiti si Javier. Ano namang pakialam mo? Seryosong sabi ni Javier habang nakataas ang isang kilay. Basta ayoko lang. Masungit na sagot ni Jericho. Napansin niyang tumatawa si Michelle at hinampas ang dibdib ni Kael. Bakit niya ginawa yun? Tanong pa ni Jericho na halos tumalon na sa selos. Ang alin? Wala namang masama sa ginagawa nila. Saad ni Javier. Umiling si Jericho. Nakalimutan ko. Hindi niya pala kaya magmahal ng isang Sa katunayan, ngayon si Michelle, hindi siya makikisama sa isang maharlika. Yan ang batas, di ba? Dagdag pa ni Javier. Tiningnan siya ng masama ni Prinsipe Jericho. Javier, matalas na nakatitig si Jericho. Tumahimik ka, ganun ba? Sagot ni Javier. Akala mo yun lang, ha? Napatingin muli si Jericho sa kalye. Nakitang dinampian ng halik ni Michelle sa pisngi si Kael. Pagkatapos nito ay masayang naghiwalay ng landas ang dalawa. Naiinis na tinulak ni Jericho si Javier. Napangiti tuloy ang binata. Tumakbo si Javier. Hinabol naman siya ni Jericho at para silang mga batang nagtutulakan sa isa't isa, pabalik sa palasyo. Sa susunod na kabanata, nang makapasok si Javier sa isang kuweba ng mga kristal, ipinakita sa kanya ng isang matandang engkantado ang isang pangitain na malapit ng maganap sa hinaharap, kung saan lumilitaw na papatay ni Prinsesa Raya ang amang si Haring Argo. Magsisimula ang mga kaganapan tulad ng ginawang pagbisita ng lihim ni Melissa kay Raya upang udyukin ito na patayin si Haring Argo. Sinubukan siyang pigilan ni Javier ngunit nauwi lamang ito sa malalang aksidente. Nabagok ang ulo ni Prinsesa Raya nang hindi sinasadyang mahulog sa hagdan, dahilan para mahimatay ito ng ilang araw. Hindi matanggap ni Javier ang nangyari. Labis niyang sinisisi ang sarili sa nararamdamang paghihirap ni na Prinsipe Jericho at Haring Argo dahil sa nalalapit na kamatayan ni Prinsesa Raya. Dahil dito, napagdesisyonan ni Javier na lumapit kay Gamora at pinilit niya ito na tulungan siya.